Minsan po ay mayroong nagtanong sa akin ng seryoso, umiiyak pa nga yung tao. At ang tanong niya ay ganito, Father, bakit po ako nilikha ng Diyos na pangit? Honestly, mahirap para sa akin sagutin ito kasi hindi ko naman naranasan ito. Joke lang, sapagkat sa totoo lang, naranasan ko ito. At one point in my life, I also considered myself as ugly and unattractive. Lalong-lalo na kapag kinukumpara ko ang aking sarili sa aking mga kapatid. Sabi nga ng nanay ko, kaya pogi mga kapatid ko, ako daw ang naglinis muna ng bahay bata niya. Hindi ganun kadaling sabihin sa tao na ganun ang nararamdaman at sentimiento. Walang nilikhang pangit ang Diyos. It takes a process, a long process sometimes to fully accept that, to fully believe in that. Hindi mo po pwedeng sabihin yun at agad mababago ang pananaw ng isang tao. May mga realization na dapat maranasan ito. Lalo pat ang ating lipunan ay hindi nakatutulong para dito. O hindi nga ba? Just looking around sa mga advertisement, sa show business, sa mga magazines, di ba? Talagang ang nakapatente, nakabalandra, yung hamak ang ganda, yung hamak ang kagwapuhan kaysa sa atin. Kaya nga, our society makes it more obvious para sa atin. Yung kaibahan nila at kaibahan natin. Yung agwat natin. Di ba sabi nga nila, kapag gwapo o maganda, yung tumabi sa'yo, isipin mo agad, soulmate. Pero kapag pangit, hold-upper. Kapag gwapo o maganda, yung ngumiti sa'yo, sabihin mo, friendly. May halo pang kilig. Pero pag pangit, manyakis. Kung babae, makire. Kapag gwapo yung at maganda yung nagpatato, astig. Kapag pangit, adik. Kapag gwapo yung naging bakla, ano ang sasabihin natin? Sayang. Pag pangit, salot. Eto pa, nagkaroon pa ng app na sana'y pag-asa na namin na hindi kagwapuhan, hindi kagandahan. Yung app na nakapagpapagwapo, nakapagpapaganda. Na-try nyo? Kala ko pag-asa na yan ng mga hindi kagwapuhan, hindi kaganda. Hindi pala. Kasi kapag ginamit mo yan, yung maganda, mas lalong gaganda. Yung gwapo, mas lalong gumagwapo. Yung hindi kagwapuhan, yung hindi kagandahan, gumagwapo naman. Gumaganda naman. Kaya lang, malaki pa rin yung agwat ng mga tunay na gwapo at maganda na gumamit ng app. I should know. Kasi tinry ko eh. Nung makita ko yung tsura ko, sabi ko, todo na to? Totoo. Yun ang naging reaction ko. Ito na ba ang todo nito? Wala namang igagwapo. Gwapo, pero hindi gwapong-gwapo. Di ba parang ganon? Kaya ayun, hindi ko na pinost. Kainis eh. Tapos, mababasa mo pa sa Bible. May mga nilikha din namang maganda at gwapo ayon sa standard ng mundo o ng tao. At sinabi doon, halimbawa sa Exodo 2, versikulo 2, si Moises nang ipanganak ay pagkaganda-gandang bata. Nakalagay doon. Ang sinasabi sa 1 Samuel 17 ay si David ay gwapo talaga. Sinasabi sa Esther 2 verse 7 na si Esther ay pagkaganda-ganda, mabibighani ka sa ganda niya. At sinasabi sa 1 Samuel 14 na si Absalom ay wala kang maipipintas mula ulo hanggang paa. Flawless talaga. Di ba parang nakakasama ng loob kahit papaano? Pwede naman palang lumikha ka, Lord, ng masyadong gwapo at masyadong maganda. Bakit hindi kami lahat para nilikha mo na kaming pare-pareho? Ewan ko sa inyo. Basta ako, okay na ako sa ganito. Ito na nga lang, namumroblema pa ako. But seriously, sabi ko, nagdaan din ako sa ganon. Dumaan sa proseso. Hanggang sa nagseminaryo, na-immerse sa salita ng Diyos, syempre nagdarasal na tayo, mas nakalapit na tayo sa Diyos. Nakita ko, ang ganda ko. Kasi una, sasabihin sa'yo ng banal na kasulatan, ikaw ay likha ng Diyos. Psalm 139 verse 13, you knit me together in my mother's womb. You created my inmost being. Ang Diyos ba'y po pwedeng magkamali sa pagkalikha sa atin? Sige nga. Ang Diyos ba'y, ay naku, nasunog, umitim. Naku, ang ganda ng ilong. Ganda-ganda ng ilong. Tiniris na ganun. Ay, naging pango. Naku po. Hindi ganun ang Diyos. Kung iyan ang itsura natin,
Yan talaga ang balaki niya. Yan talaga ang gusto. Hindi siya po pwedeng magkamali eh. At nilikha niya tayo na hindi niya pinaubaya sa iba. Hindi niya sinabi sa kanyang mga anghel, kayo lumikha. Hindi, siya mismo. Siya mismo. At sinasabi sa atin, sa banal na kasulatan, in a symbolic manner, hindi niya tayo basta nilikha sa pamamagitan lamang ng salita. Dumampot siya ng putik. Dinumihan niya ang kanyang kamay. Hands-on. Ganun tayo ka-espesyal. He made us intentionally, lovingly. Po pwedeng sabihin ng banal na kasulatan, gwapo si ganito, gwapo si ganon. Pero hindi ibig sabihin, pangit na yung ibang mga nilikha ng Panginoon. Ikaw ba na magulang? Kapag sinabi mong gwapo yung isang anak mo, maganda yung isang anak mo, ang ibig mo bang sabihin, pangit na yung ibang mga anak mo? Hindi! Eh ba may magsabing pangit yung anak mo na hindi mo sinabing gwapo o maganda, aawayin mo, di ba? Lucas 11, versikulo 11, kung ganyan ang magulang na makasalanan, mapamintas, may bias, mas lalong ganyan ang Diyos na walang pagpipintas at walang bias sa kanyang mga anak. At bilang isang magulang, kita mo ang iba't ibang kagandahan ng mga anak mo. Iba-iba nga lang, pero may angking kanya-kanyang kagandahan. You see, claims that we are created by the God of beauty, by the beautiful God. Walang pangit talaga na pwedeng manggaling sa Kanya. Ang dami kong na-encounter ngayon na mga may kapansanan talaga. Ang dami kong na-encounter ngayon na ang tagal bago makapagsalita ng bata. Ang dami kong na-encounter ngayon na may Down syndrome. Basta, ang daming mga bata na ang hina, hindi lang ng resistensya, kundi ng self-esteem. Ang daming nagbabalak magpakamatay. Saan ang galing ito? Sa mundo na makasalanan. Dito mo rin maikukonekta. Kahit yung mangyayari sa mga iniisip natin at tinataguri nating maganda at gwapo. Unang-una lang yan. Bakit? Papangit din yan. Magkaka-wrinkles din yan, tatanda rin yan. Magkakasakit din yan. Mamamatay rin yan. Pare-pareho tayong maaagnas ng katawan. O hindi ba? Bahagi yan ng kasalanan ng tao, ng mundo. Kaya nga sa totoo lang, lahat tayo pinapangit ng kasalanan. Kaya nga sa totoo lang, lahat tayo await the future glory. Yung sinasabi sa Romans 8:21, all creation will be delivered from its bondage to decay or to sin and be freed as children of God. Ito yung sa langit. Wala na yung epekto ng kasalanan. Lahat tayo magniningning ang ating kagandahan, kagwapuhan. Wala ka nang ililabel, ito maganda, ito wala na. Lahat maganda, lahat gwapo. Mawawala ang bias mo. At yung mga kapansanan dito, hindi na bulag doon, hindi na pipi doon, kumpleto na doon. So you see, ang nagpapapangit sa atin ay kasalanan. Kasi sin is ugly. And because sin is ugly, God cannot even look at sin. Nakagaganda ba ang pagsisinungaling? Nakagaganda ba ang pakikiapid? Nakagaganda ba ang panloloko? O sige nga, di ba, kahit kagwapo-gapo, basta nanloko, ayoko na sa'yo. Nag-iibang tingin. Nakagagawa ba ang pagtatanim ng galit? Nakagaganda ba? Hindi. Nakaka-stress pa yung mga yan. Tulungan natin ang Diyos na pagwapuhin ulit tayo, pagandahin ulit tayo, hindi man sa kalangitan, sa kinabukasan, kundi kahit dito pa lang. Dito pa lang. Lalo pat masasabi sa atin ng iba, ng mga taong sa atin ay mahalaga, maging ng ating sarili, ha? Hindi ka naman dating ganyan eh. Hindi ka dating nagmumura. Hindi ka dating may bisyo. Hindi ka dating sumasagot sa mga magulang mo. Hindi ka dating pasakit ulo. Hindi ka dating nagtatanim ng galit. Hindi ikaw yan. Ibalik sana natin sa tulong ng Diyos ang ating kagandahan, kagwapuhan. May basihan yung sinasabing ang kagandahan at kagwapuhan ay nasa loob talaga. Kasi dito dapat magsimula yung kagandahan natin sa pamamagitan ng pananahan ng ating Panginoon sa puso natin. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Maayos rin ang pamilya. Makikita rin nila ang iyong halaga. Kung ano yung hinihiling mo, pwedeng hindi mo makuha ngayon, pero in His time, in His way, mangyayari yan. Alam kong may magagawa. Kasi sinabi na niya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Pag sinabi niya, ilista mo na. Paniwalaan mo na. I-claim mo na.
Kung ako'y magtatapat, lalong-lalo na yung sinabi niyang mahal ka niya, na hindi ka niya pababayaan sa lahat ng mga pangako ng Diyos. Huwag mong kakalimutan ito. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat alam niya ang pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Pakipikit natin ang ating mga mata. Panginoon, pasensya na kung may mga pagkakataong nagdududa ako sa iyo. Akala ko hindi mo ako pinakikinggan Kasi walang sagot sa panalangin ko. Parang hindi mo ako kinakausap. Tama si Father. Nasabi mo na dapat ulit-ulitin ko na lang yon sa isip ko, sapagkat doon ko maipapakita ang pananampalataya ko sa iyo, na sa iyong paraan, sa iyong panahon, mangyayari ang mabuting pangako mo sa buhay ko at sa pamilya ko. Pasensya na, Panginoon, ha? Pasensya na. Sana tulad ni Pedro na na-deny ka ng kahit 3, tuparin mo pa rin ang magandang plano mo, hallelujah, sa buhay ko. Hallelujah! Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi ka niya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Yung sinasabi ng lyrics ng awiting ito, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong may magagawa ang Diyos. Lahat ng ito, hindi invento. Nasa Bible lahat ito. Kaya sabihin mo, claim mo ang awiting ito. Mayroong magandang mangyayari sa buhay mo. Kung lalapit ka kay Jesus, huwag kang mag-give up. Kahit konti na lang ang nakakapit sa pananampalatayang yan, huwag mong ibibigay sa diablo yan. Laban. Laban lang. Sustain it. Basta huwag kang susuko. Kahit na kung minsan nanghihina ka, basta lumaban ka. Kahit na hindi ka na makasuntok, basta huwag mong ibibigay sa demonyo ang laban ng buhay. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magtutuda. Ako'y matutulungan yan. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mong tulad ni San Bartolome, pagsikapan kong magkaroon ng malalim na relasyon sa iyo, ang makilala ka pa, ang mas maramdaman ang epekto ng mga salita mo sa pamamagitan ng pag-asabuhay nito. Kahit nahihirapan ako, yung magpatawad ako, yung magbigay, yung magsakripisyo at magmahal, kahit nasasaktan ako. Tulungan mo din ako maging katulad ng babaeng Cananea na sa kabila ng mga problema, I continue to press on, to push,
praying until something happens. Tulungan mo po ako na huwag mawalan ng pag-asa at maniwalang sa piling mo may mangyayaring maganda. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi kanya papapayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Sapagkat yun ang pangako ng Diyos sa pamamagitan ng San Pablo. Kung lalapit ka kay Jesus, walang sino man o anuman ang sa iyo ay makatatalo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo sapagkat kapag lapit mo kay Kristo, ang laban mo magiging laban na rin niya. Hindi ka na mag-iisa sa pagharap sa anumang problema kung lalapit kay Jesus. Huwag mong pababayaan ang pananampalataya at relasyon mo sa Kanya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samuko Alam kong di sapagkat mahal niya. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samuko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samuko. Dikit natin ang ating mga mata. Panginoon, pasensya na kung may mga pagkakataong nagre-reklamo ako. And there were even times na I told you, ayoko na. Yung bakit buhay pa ako. Kung bakit nasa pamilya ko pa ako. Kung bakit may nakikita pa akong tsansa. Kasi may pag-asa pa. Tulungan mo kong yakapin ito. Tulungan mo kong harapin ang mission ko. Kasi kung wala naman ding ibang gagawa para sa pamilya, ako ang gagawa. Pero tulungan mo ako, Panginoon. From now on, hindi na ako magre-reklamo. Gagawin ko na ang dapat kong gawin. Pero Lord, tulungan mo ko kasi hindi ko kayang mag-isa ito. Nasa extra na ako. Hallelujah! Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah. Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Paniwalaan siya. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo, sapagkat mahal ka ng Diyos, makatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, alam kong may magagawa ang
magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringin ng Diyos ang samo Alam kong di sapagkat mahal niya. ng Diyos ang sampo. Alam kong diringin ng Diyos ang samo Alam kong di sapagkat alam niya. ng Diyos ang sampo. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y alam kong diringin ng Diyos ang samo. Bigit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo po ako maging mabuting tao sa grasya mo, sa pagpapala mo, at sa pagpapahalaga din sana ng mga taong malapit sa akin, ng mga dahilan kung bakit naman ako nagninegosyo, nagtatrabaho, at nagpapakabuting tao. Sana maramdaman kong ito'y na-appreciate nila. Sana maramdaman ko ang pagpapahalaga at ang kanilang suporta, sapagkat aaminin ko, there are times na napapagod din ako, nahihirapan din ako, at naghahanap din naman ako. Salamat, Panginoon, digin mo ang panalangin ko. Hallelujah! Purihin ang Diyos na hindi nagugulo. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling mamalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Maniwalaan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Lagi natin nababasa, shout out sa may kuyang mayaman, shout out sa may ating maganda, shout out sa may asawang gwapo. Come on, shout out sa asawang mabuti, shout out sa anak na mabuti, sa kapatid na mabuti. Yan ang ating ipagmalaki. Yan ang blessing sa ating family. Mayroong magandang mangyayari sa'yo. Kung yung masamang tao minamahal ng Diyos, ikaw ba bang nagpapakabuti? Ikaw ba ba ang pabayaan niya? Kung lalapit kay Jesus, ang nagpapakabuti ay kakampi ng Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang posible sa Diyos. kung ako'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat Sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringin ng Diyos ang samo Alam kong di sapagkat mahal niya. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringin ng Diyos ang samo Alam kong di ng Diyos sapagkat alam niya ang pinagdaraanan. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringin ng Diyos ang samo. Pikit natin ang ating mga Panginoon, alam kong nandiyan ka na tinutulungan ako sa mga laban sa buhay ko. Salamat, Panginoon, hindi ako nandito ngayon. Hindi ako buhay ngayon. Hindi ako lumalaban hanggang ngayon kung hindi
hindi mo ko tinutulungan. Salamat sa guidance, sa pagpapala mo. Tulungan mo lang po ako patuloy. At sana kahit paminsan-minsan makaramdam din naman ako ng suporta mula sa mga tao sa akin ay mahalaga, lalo na sa aking pamilya, sapagkat sila naman din ang dahilan kung bakit ako bumabangon at patuloy na lumalaban tuwing umaga. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili, mayroong magandang mangyayari sa akin. Higit pang sa inaasahan, sapagkat mahal ka ng Diyos ng pangalaman. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring pero magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa akin. Hindi sasayangin ng Panginoon lahat ng paghihirap kung lalapit kay Jesus. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat alam niya ang pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Ipikit natin ang ating mga mata. Panginoon, salamat at lagi kang nandyan upang ako ay tulungan. Napakalaking bagay lalo pat hindi ko ito minsan maramdaman sa mga tao na aking inaasahan. Kaya ang nangyayari, pakiramdam ko, ako na lang ang lahat na nagdadala ng problema sa pamilya ko. Parang ako na lang yung nangangarap. Pero hindi ko i-give up ang pangarap na ito sapagkat alam ko, ikaw ang nag-insert nito sa isip at sa puso ko. Gusto mo itagulit ko ang pamilya ko. Gusto mo iayos ko ang pamilya ko. Gusto mo, bago ko mawala sa mundong ito, masigurado ko na aayos ang pamilya ko. Hallelujah! Kaya, pagtsatsagaan ko ito. Hallelujah! Pagtatrabahuhan ko ito. Siya ay muling babalik sa atin. Dahil alam ko, ikaw ang mas magtatrabaho. Ikaw ang mas magsasakripisyo. Makikipagtulungan lang ako. One at a time. Hallelujah! Kung ano lang muna ngayon ang kaya ko. Hallelujah! Hindi mo na ako lulundag sa bukas. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Hindi ko pa nakikita yung bukas. Ikaw kita-kita mo. Kaya ang buhay ko ay sinusurrender ko sa mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo. Basta hayaan mong kumilos ang Diyos sa buhay mo. Yes!
Kahit may kapalpakan ngayon, kahit may problema ngayon, kahit may kabiguan ngayon, tandaan mo, mahal ka niya at makapangyarihan siya. Kahit kabiguan pa, kahit problema pa, kahit aberya, kaya niyang gawing biyaya, maniwala ka. Pwede siyang gumawa ng tuwid na linya mula sa likulikong pinanggalingang linya. Maniwala, basta magtiwala ka at mamamangha ka. Mamamangha ka. At kaya ka mamamangha, alam mo, kung ikaw lang hindi mo kaya, tinulungan ka niya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. kung may Hindi ako magdududa. magagawa ang Diyos. Alam ko, diringin ng Diyos ang samo Diringin ng Diyos sapagkat mahal niya ang ako. samo ko. Alam kong diringin ng Diyos ang samo Alam kong diringin ng Diyos sapagkat ang samo alam niya na rin ang pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringin ng Diyos ang samo ko. diringin ng Diyos Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, patawad kung minsan iniisip ko wala ka sa aking pakialam, sa aking mga pinagdaraanan, sa aking mga pangangailangan. Nadadamay ka pa sa aking mga karanasan, sa aking mga karanasan na sa aking buhay, maging sa aking pamilya, parang wala silang pakialam. Tuloy, pati ikaw, naiisip ko, ganun ka rin. Sapagkat feeling ko, kung minsan ako'y nag-iisa at wala akong kadamay, hindi ko pala dapat paniwalaan ito sapagkat ang totoo ay ang kabaligtaran na ikaw ay aking ama. Ako'y nag-iisang anak mo. Wala kang nilikha na katulad ko. Kaya hindi po pwedeng hindi mo ko minamahal at wala ka sa aking magandang plan. Hallelujah! Ito ang pangahawakan ko. Hallelujah! Ni hindi ang pagmamahal ko sa iyo, kundi ang pagmamahal mo sa akin. Siya ay muling babalik siya. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. sa atin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa Kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo, sapagkat mahal ka ng Diyos, yan ang pakatatandaan mo. Kung lalapit ka kay Jesus, huwag mong sisihin ang Panginoon sa mga pangit na nangyayari sa buhay mo. Hindi niya kagagawan niya ng kalaban. Walang ama na magnanais na ang kanyang anak ay lukohin, pabayaan at saktan. At mayroon siyang ginagawang paraan. Kumapit ka lang. Magtiwala ka lang. Kung lalapit kay Jesus, hindi ka niya papabayaan. Alam kong may magagawa makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos Alam kong ang samo diringgin ang Diyos sapagkat mahal ang niya. samo ko. Alam kong diringgin
Purihin ng Diyos ang sama, Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat anak niya ako. ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. kung diringgin ng Diyos Pikit natin ang ating mga mata. samo ko. Panginoon, tulungan mo akong piliin ka araw-araw. Pasensya na sa mga pagkakataong na ipagpapalit kita at hindi ko na ipaparamdam sa iyo ang iyong halaga. Nagkakasala ako, nagkakamali ako, nagkukulang ako. Patawad, Panginoon. Ikaw naman itong talagang nandiyan para sa akin. I love you, Lord. Tulungan mo rin po ako, Panginoon, na maging okay lang. Kahit na ang aking mga pagmamahal at sa sakripisyo, lalo na para sa pamilya ko, ay hindi napapahalaga, hindi nagagantihan. Pero sana rin, Panginoon, mahipo mo ang puso at isipan ng mga mahal ko na pahalaga naman nila yung pagmamahal na ginagawa ko. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Itutuloy at itutuloy niya ang kanyang magandang plano para sa atin. Pero huwag tayong aalis, huwag tayong bibigay, huwag tayong mag-give up. Huwag tayong lilihis ng landa. Mayroong magandang Panginoon. Kung lalapit ka kay Jesus, sayangin man ng iba ang kabutihang loob mo, ang pagmamahal mo, ang sakripisyo mo, hindi sasayangin ng Diyos ito. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Bibihira ang taong mapagsakripisyo at kung magmahal ay totoo, kung lalapit kay Jesus. Huwag mong ipagwawalang bahala ang mga tao ito sapagkat sila ang regalo ng Diyos sa buhay mo. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon na magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.